kuya, mga tatay, ngayong bagong taon, ayoko munang batiin kayo ng prosperous New Year or palaging bati natin ay masaganang bagong taon dahil marami ang prosperous sa labas pero wasak sa loob. Ang tanong natin ngayong 2026 ay hindi may pera ba ako, kundi dapat kasama ko ba ang Diyos? Dahil ang lalaking walang Diyos, kahit may pera, talunan pa rin. Pero ang lalaking may Diyos, kahit gipit, hindi talo. Meron tayong 4 point of views kung bakit kailangan kasama mo ang Diyos sa taon na ito. POV number 1. Diskarte mo, plano mo. Pero Diyos pa rin ang may huling salita. Kawikaan chapter 16:9. Ang puso ng tao ay nagbabalak ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtataguyod ng kanyang mga hakbang. Mga tatay, mga kuya, magaling tayong magplano. Diskarte sa trabaho, plano sa negosyo, plano sa pamilya. Pero makinig ka, kapag wala ang Diyos sa plano, kahit maganda, babagsak. Ngayong 2026, hindi lang utak ang gamitin mo. Lumuhod ka muna sa Diyos bago ka kumilos. POV number 2. Hindi ka nag-iisa sa laban kahit pagod ka na. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y sumasa iyo. Maraming mga tatay tayong kilala, tahimik ang iyak, ngiti sa labas, sugat sa loob. Gustong sumuko, pero bawal. Pakinggan mo to, tatay, kuya, hindi ka inabandona ng Diyos. Ang lakas ng lalaki ay hindi lang nasa braso, nasa Diyos na kanyang kinakapitan. POV number 3. Ang tunay na lalaki, hindi lang provider, kundi spiritual leader. Joshua 24:15. Tungkol sa akin at sa aking bahay, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Mga tatay, mga kuya, mga breadwinners. Pwedeng may bahay ka, pero walang altar. Pwedeng may pagkain, pero walang panapanalangin. Sa 2026, ito ang hamon ko sa iyo. Ikaw ang manguna sa pagpapakilala sa Diyos sa loob ng iyong tahanan. Hindi kailangan perpekto. Kailangan tapat at nagpapasakop sa Diyos. Last point of view, POV number 4. Maghanda ka, magpakalaki ka, pero tandaan mo kung saan galing ang tagumpay. Kawikaan 21:31. Ang kabayo ay inihahanda sa kaarawan ng pagbabaka, ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Ito yung time na ang mga mandirigma noon ay hinahanda ang karwahe ng mga kabayo nila, hinahanda ang mga sibat, sinusuot ang mga armor para makipaglaban. Ang panig ni David ay nasa kabilang bundok. Ang panig ng mga Philistines ay nasa kabilang bundok. Parehas silang naghahanda. Parehas silang magagaling. Pero ang kanilang tagumpay ay nanggagaling sa Panginoon. In real life situation, mga kuya, mga tatay, hinanda mo ang business mo. Bumili ka na ng computers, bumili ka na ng mga accessories, nag-hire ka na ng cashier, nag-hire ka na ng staffs.
Naka-ready na ang pambili ng stocks, pero ang tagumpay ay nasa Panginoon. Hinanda mo na ang iyong delivery business, bumili ka na ng sasakyan, nag-hire ka na ng drivers, nag-hire ka na ng staffs, nag-rent ka na ng office, pero ang tagumpay ay nanggagaling pa rin sa Panginoon. Naghanda ka na sa iyong construction business, nagrehistro ka, kumuha ka ng BIR, nagparesibo ka, nag-hire ka na ng foreman, lahat ng painters, meron ka na ng mga heavy equipments, pero ang pagtatagumpay ay nasa Panginoon. Barako ka, kaya maghanda ka. Magtrabaho ka, mag-ensayo ka, mag-ipon ka. Pero wag mong kalimutan, hindi ang lakas mo ang magliligtas sa'yo, kundi ang Diyos. Ngayong 2026, wag mong dalhin ang Diyos sa huli. Isama mo siya sa simula. Ito ang final na hamon ko sa inyo. Awit 127:1 o sabihin na nating ito yung hamon mo mamayang hating gabi, ang hamon de bola. Maliban na ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang gumagawa nito. Kapag ang lahat ng plano mo ay hindi sinamahan ng Panginoon, wala itong kabuluhan lahat. Mga kuya, mga tatay, sabihin natin ito mula sa puso. Ulitin mo, Lord, hindi ko alam ang lahat ng haharapin ko, pero pinipili kong hindi mag-isa. Pinipili kong maglakad kasama ka. Hayaan mong ipanalangin po kita ngayong 2026. Sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoon, sa 2026, hindi lang lakas ang hinihiling namin. Hinihiling namin ang iyong presensya. Ayusin mo kami bilang mga ama at gamitin mo kami bilang pundasyon ng aming pamilya. Ikaw ang sumama sa amin sa mga laban. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ulit si Kuya Ruel na palagi nagpapaalala. Ang Diyos ay galit sa mga taong mayroong ibang dinidiyos.